2 oras na kami nasa biyahe pa uwi sa mansyon, and up until now my heart beat faster like crazy. I don't know what kind of life is waiting for us in the mansion, but the only thing in my mind now is finally I'm going home. Maagan ko na rin ulit ang anak ko. We arrive in the mansion. I can see that everyone is waiting for my appearance. I saw Manang Tasing and my daddy on the door's mansion. Nalilito ako napatingin kay JP nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Alam nila? He nodded at me. I already informed them that we're going home and I want to see my son. Agad ako naparap sa daddy ko na nakatiimbagang at nakatingin sa amin ni JP. Buwaba na ako ng sasakyan. Hinarap na silang lahat. They're looking at me worried, while JP is standing right beside me holding my hands. Sir, I just want to... How dare you adopt my daughter? At talagang nagpakita ka pa sa akin, hayop ka. Galit na sigaw ng daddy. Mabilis naman pumasok ang mga katulong sa loob ng mansyon to give up some privacy, including Manang Tasing. Natakot akong bigla at baka atakihin sa pusong ama ko. Daddy, ang puso mo, I'm sorry. Napatingin naman sa akin ng ama at sa magkahawak na kamay namin ni JP. Agad ko naman tinanggal ang kamay ko sa pagkakahawak at baka mas magalit pa si Dad. What's this, Esperanza? Alam ko galit na si Daddy dahil tinawag niya na ako sa pangalan ko. Kaya nilingon ko ulit sa JP. JP, I think it's not the right time to meet my son. I'm just going to talk with my dad first, so it's better if you just leave. I will call you later. Umiling naman to sa sinabi ko. He tried to reach me but I stepped backward away from him. I am sorry. No, Esperanza, I want to see my son. I cannot just let you go knowing that maybe tomorrow I cannot see you again. He tried to reach me but I held his hands instead. JP, that's not this time. I'll call you later, trust me. And finally, I let him go. I showed him my beautiful smile to assure him that it's okay. Can I see you again? Nagduda na itong tanong. Yeah, I will call you later. Esperanza, please, maybe we can talk about this? Pag umakaawa nito. I promise, JP. Do you trust me? Hindi ito nakapagsalita. Nalingon ko si Dad at giniya na ito papasok sa mansyon. JP just stand there watching me leave with my dad. Nakatitig lang ito sa akin habang sinusundan ng mga hakbang ko, papalayo. I smiled at JP to signal him that it's fine, that I will call him later, and I hope so. Umakit na kami ni Dad at pumasok na sa office niya. Dad just sit on his chair and faced me with an authority visible on his aura. What's this, Esperanza? Are you going back with your ex-husband? Tinitigan ko si Dad sa mata, but I distract myself by looking at his office. Dad, you know me really well. At tumarap ulit kay Dad. That's not I'm planning to. I smirked. Lumiwanag naman ang mukha nito sa reaksyon ko. Really, Dad? Ano ba? Nakakainis ka na, ha? Ngumisi ako at sumandal sa sofa. Tumingin pa ako sa paligid at napansin kong pinaghandaan talaga ni Manang Tasing ang pag-uwi ni Dad sa mansyon. Where's my son? Habang nasa office pa rin ang atensyon ko. He is reading in his room. Alam mo naman ng apo kong yon. At tumawa pang ama. I turned my attention to my dad and I smiled at him. What about my favor? Huminto ito sa pagtawa na marinig ang sinabi ko. Nakita kong sumanal to sa upuan at may kinuha sa ibaba ng lamesa. Here's the papers. At nilapag ng ama ang black folder sa ibabaw ng lamesa. I stared at the folder then to my father, who is smiling right now. Thanks, Dad. Mabilis kong inabot ang folder sa lamesa at binuksan ito. Na makita ko ang gusto ko makita sa folder na ito. Namuo ang ngisi sa labi ko. How did you do it when I'm not around, Dad? I have planned it out, baby, especially he's out there, and I'm taking it as my advantage. Napatingin ako kay Dad. Magsisimula na ba tayo? He nodded. It's up to you. You are the queen. My daughter, I smiled. Then I'll make my move now, Dad. I'll make him taste his own medicine. He's been a trap. At tumawa ako ng malakas. What about your son? I looked at my dad. My son is the king and I have to protect him from the enemy. I smiled. Napatingin ako sa paper na hawak-hawak ko ngayon. Tuwazon Construction Company of shares transferred to Queen Advertising Company. Let the game begin. Na may tumawag sa akin agad ko tong sinagot. Hey Nicole, what the Esperanza? Narinig kong paninigurado ng kaibigan. I laughed with their priceless reaction. I'm home. What the heck? Nasa bahay ka? Yes, at nasa office ka naman. Babad sa trabaho. Napatigil to saglit at baka iniisip kong ako ba talaga to. Mas tumawa pa ako ng malakas. Hayop pa talaga, Esperanza. Walang hiya ka.
Nasaan ka ba napadpad, animal ka, ha? Hundreds of calls, hindi mo man lang sinagot ang tawag ko. Kahit isa, wala. Natawa ako sa sigaw ng kaibigan. Balo din ang isang to eh. Relax ka lang, friend. At baka taking ka dyan sa puso. Relax? Gusto mo ako mag-relax? Halos mamatay ako kakaisip. At baka ano nang nangyari sa'yo. Hindi ka malang tumawag. Nag-hire pa ako ng ilang agent and they are useless. Ako pa una nakaalam kung nasan ka na. Baliw ka talaga, babae ka. Inlalayo ko ng cellphone ko sa tenga ko at baka masira pang eardrums ko kakasigaw ng kaibigan. Nicole, ang puso mo nga? Hindi. Iniwan mo kami ng anak mo. Halos ilang araw kang nawala. Hinahanap ka ng anak mo at wala akong maisagot sa bata. Sana pala sinabi ko na lang nalunod ka sa dagat at kinain ng mga isda. Kung hindi lang matalino yung anak mo, sus, yun talagang irarason ko. Tinawaran ko lamang ang kaibigan. I miss you. Napatigil naman ang kaibigan. I miss you too, best friend. Parang maiiyak na sabi nito. I really miss her. Her loud voice and the way she talks. She is really my best friend. Shit. Aniya, kumunot ang noo ko. What? Esperanza, what the... Ano nga? The company receives 80% shares. It's been transferred by... Napatigil to na malaman ko saan galing ang shares. You. I've heard her whisper. Yeah. Shit. Aniya, sigurado kung alam na kayo ni JP ang mga nangyayari. Any minute now, he will call me. I'm sorry, JP, but I have to do it. I've planned it a long time ago. Pagkatapos namin mag-usap ni Nicole, agad ko nang pinunta ng anak ko. Hindi ko pa nga nahawakan ng saradura, biglang bumukas ang pintuan at may umakap na sa paa ko. Mommy, you're home. I miss you. Mabilis akong yumuko at niyakap na mahigpit ang anak. I miss you, baby. I'm sorry if I'm gone for how many days. I'm just taking care of something. Are you mad at mommy? Umiling ang anak at tinawakan ng pisngi ko. I saw my child smile at me before he kissed me in my forehead. At that moment, I remembered JP. All the memories and the feeling brought back in just 1 second. I closed my eyes and tightened my hug with my child. Are you really not mad at mommy? No, I'm just happy that you're finally home, mommy. But, bagay itong lumayo sa akin na tinitigan ako sa mukha. It seems like you're odd, mommy. I felt that there's something wrong with you. Do you mind if you tell me? Initian ko ang anak at hinalikan nito sa pisngi. Nothing, baby. I'm fine. See? You being with mommy will make me happier. Pero hindi to tumigil sa pagtitig sa akin at sumuko na rin ang hindi nagsasalita. Okay, mommy, I understand. But can we play in my playroom, mommy? I miss having fun with you. Ngumuso pa ito habang hinigit na ako papunta sa playroom. You know my weakness. I giggled. Pumasok na kami sa playroom ng anak ko at naglaro na. I really miss him, my child, having fun with him. Napangiti ako na makita ko maganda niyang asul na mata. Ang makita siyang masaya sa mga simpleng bagay ay gusto ko mabigyan siya ng kompleto at masayang pamilya. Am I going to tell him about his dad? What if my child gets angry at me because of what I did? Parati na lang akong iintindi ng anak ko. Parati na lang niyang naiintindihan ang sitwasyon na kung ano meron kami ngayon. Maiintindihan pa rin ba ako ng anak ko kung dahil sa akin hindi niya makilala ang ama na matagal niya nang inaasam? Mommy, what are you thinking? Akala ko maglalaro tayo ng lumilipad na eroplano. I woke up from spacing out. At tumakbo pa ito sa buong kwarto habang hinahawakan ng laruan ng eroplano nito. Yeah, I'm coming. Mommy will chase your airplane and crush it. Tumakbo na ako, tinabol ng anak. No, you're not gonna crash my airplane. I'm an air chief commander. No one can drag me down. At sumigaw pa ito ng malakas at tumakbo na palayo sa akin. Naglaro kami ng 2 oras sa playroom ng anak ko and seeing him happy made me feel so contented. I smirked and chased him one more time. Tawazun Construction bankruptcy is now trending worldwide. The reason is unknown since JP Tawazun is the most well-known businessman in the business world. We know that the business world is a risky business. It isn't fit for the thin-skinned, the weak-minded, or the faint heart. JB Black is known as the opposite of all that. He has a superior, power, cold and strong-minded characteristics. In our next news, we will definitely know the reason behind the downfall of our known line in the business world. This is... Hindi ko na pinatapos ang balita. Pinatay ko na ang TV. Everything goes as planned. Tinignan ko ang anak ko na ngayon mahimbing na natutulog sa kama nito habang ako'y nakahiga rin sa tabi nito. Sana, mapatawad mong mommy anak. It's for the best, or is it the best decision for my child? And for myself?
Napatingin ako sa pintuan nang bigla itong bumukas at nakita ko maputlang mukha ni Manang Tasing. I signaled her to talk outside because Michael is already resting. Na makalabas na kami sa kwarto ay napansin ko, inawakan ako nito sa siko habang nanginginig ang mga kamay nito. I stared at her worried. Manang Tasing, are you fine? Tumango ito ngunit hindi pa rin mawala sa mukha nito ang pamumutla. Anak, ano kasi, hindi ko alam kung paano to sasabihin sa'yo pero nandyan ang asawa mo sa labas. Inahanap ka anak. Ano ba to nangyayari anak? Ba't di mo siya kausapin ng masinsinan nang sa ganun magkaayos kayo? Seryoso nitong Ani. I smiled at Manang and held her hands. Manang, it's just so complicated. I don't know. I wanted him but I'm afraid. I wanted him to be mine but I'm mad at him. I don't know what's stopping me from committing myself with him but it's okay, anak. Okay lang naman ito. Pero sana sa huli piliin mo ang tama. Aniya. But how would I know it's right? If my decision is the best for me and for my child. Anak, hindi mo kailangan ng perpektong desisyon sa buhay dahil wala namang perpekto na tao sa mundo. Ang kailangan mong gawin, alamin ko anong nilalaman nito. And it felt her touch my chest. I smiled at her. Thank you, Manang, but it's okay. Hindi kita pipilitin kung ano sa tingin mo ang tama. Aniya. She smiled at me and I hugged her. Niyakap ko siya na mahigpit na para bang may Manang Tasing ako kumukuha ng lakas ng loob. Agad ako bumaba at lumabas ng mansyon. Doon nakita ko si JP na mukhang miserable habang nakawak sa railings. Nakatingin siya sa akin na puno ng apoy ang mga mata. Esperanza, please. I know already. Just let me see my child. I just want to see my child. Ania. It's been 3 years since I last saw you like that. How are you doing? I asked him just like our usual conversation. How am I doing? Do I need to answer that, baby? Don't call me baby. I am not your baby. No, you're mine. If I cannot have you, no one can. Do not treat me like your property, JP. I deserve something better. Yeah, you deserve something better and that's being with me. It's nonsense. Pagbabaliwala ako sa mga sinasabi niya. Did my effort is enough? Okay, baby? Binitawan lang kita ng ilang oras for you to settle everything. Nakawala ka na agad. Ano pa ba ang kulang? JP, I whispered. No! Ibinigay kong lahat, baby. Hinayaan kong gawin mo yun sa akin. Hinayaan kitang hilahin ako pababa. Hinayaan kong durugin mo ko na para maging okay ka. Nagmamakaawa ko para makuha ang kapatawaran mo. Ano pa ba ang kulang? I know everything about it. Ang mga pinaplano mo with your dad, my company bankruptcy, my effort turned into waste, but if it's for you to be satisfied, I will let you do that. I will let myself blinded by love. Wala akong pakialam kung kunin mo ng lahat sa akin, just not you and my son. I am just watching you, habang sinasaksak mo ko patalikod. Pero kahit gaano mo ako manasaktan, mahal pa rin kita, baby. Kunin mo lang lahat kung ang kapalit ito'y ang pagbalik mo. Aniya. JP looked at me with gentle eyes. I don't know but I unconsciously said something that I will regret one day. Never. I will never commit myself to you again, JP. I am done with my past. Ayoko na sa'yo. I said to him coldly. Nang tuluyan ko nang sabihin yun sa kanya, nakita ko siyang otomatikong nakasubsob sa semento habang nakayukong ulo. He really looked so miserable. Gusto ko siyang lapitan, ngunit parang di ko may galaw ang mga paa ko, palapit sa lalaking matagal ko nang inaasam. Namutla ako na mapansing lumuhod ito sa harapan ng gate ng mansyon. Sabay ng pagbagsak na malakas na ulan. Basang-basa na ito. JP, are you crazy? It's so cold. I know that he is freezing to death. I will give up everything. Ania. What? Naririto ako na patitig dito. JP, what are you talking about? It just keeps on counting. Wala na ako nagawa kaya lumusob na rin ako sa malakas na ulan. Naglakad ako tuminto sa harap nito. You're crazy. What do you think you're doing? I shouted at him. Basang-basa na rin ako sa ulan. Wala na ako magawa kaya lumusob na rin ako sa malakas na ulan. Naglakad at tuminto sa harap nito. You're crazy. What do you think you're doing? I shouted at him. 1. JP, stop counting. Are you mad? Inis na ani ko. You're seeking revenge, right? Nalilito ako napatitig dito ng bigla. Tumunog ang cellphone ko na nakalagay sa bulusan ng jeans ko. I automatically grabbed it and I saw a message from Nicole. Mr. Tawazon Properties transferred it to you. I guess all of his properties. He's giving it up.
It's crazy? Your plan succeeded, Besh. Let's take a toast for your success. Agad ako napalingon kay JV. I found him staring at me, na para bang kinakabisadong mukha ko. What is this? I showed him the message. I am giving up Esperanza. The game is over. No more playing. Nalaman ko kasing wala kang balak na kunin ang ibang properties ko, so I gave it to you. All to you. Napatawa ako sa sinabi niya. You are mad. I am. He confessed. I went silent. Hindi alam ko anong sasabihin. I stared at him na para ba may sarili kaming mga mundo. Nilabanan naman ito ang titig ko. Stop this, JP. I don't want this. I don't want all of your properties. I don't want them. I'm just giving it up. You don't believe me that I love you, so I'm proving myself that I can do anything that you want. Sigaw nito at pulang-pula na rin ang mukha sa galit. No! Bakit mo ba pinipilit ang sarili mo sa akin, ha? Ayoko na sa'yo, so stop this nonsense. Tumalikod ako rito at tumakbang na papaalis. Ngunit napatigil ako sa tanong nito. Do you still love me, baby? Tumahimik ako. Lumingon ako para makita siya ng malinaw. Ngayon nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Umiiyak siya. Ang lalaking sinasamba ko noon. Ang lalaking inaasahan ko makakasama habang buhay. Umiiyak ngayon sa harapan ko. Tinatanong kung mahal ko pa ba siya. Nagmamakaawa. Napapikit ako sa sakit at binakulit ang aking mga mata upang siya'y uling tignan. I don't love you anymore, JP. Ayoko na talaga sa'yo. You made me like this. You made me into a monster. I'm sorry. Tumalikod na ako at tumakbang paalis. Pero bago pa ako opisyal na iwan ay narinig ko siyang may sinabi na nagpabaliktad ng buhay ko. You are my downfall, Esperanza. I gave up everything but I guess hindi pa pala sapat. Hindi mo na ako mahal so I guess I'm giving up my last card for you to be happy. Sa wakas pakakawalan na kita. Sana makahanap ka ng taong mas magpapasaya sa'yo kaysa sa kaya ko. Meeting dismissed. Tumayo ako para makapagpaalam sa mga board members ko. Pinakita ko sa kanila ang pinakamatamis kong ngiti na meron ako, ngunit hindi nila alam sa loob-loob ko yung miserable ako. Congratulations on your success. Congratulations, Miss Salgado. They congratulated me and we shake hands. Thank you for being here. I really appreciate it for letting me prove myself to all of you that I can handle this construction company. They all smile at me. We believe in you. Napabagsak mo ang mga kilalang line sa business world. And they all laugh. Agad nawala ang ngiti sa mga labi ko. Nang tuloy nang umalis sa mga bisita. Nakatayo lang akong parang wala nang bukas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung ano talagang nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko namamatay ako sa loob. 2 araw na lumipas simula nung araw na yon at gusto kong umiyak. Ngayong araw na to aalis na sa JP, papuntang ibang bansa. And God knows where is he going. Ano, tatayo ka lang dyan? Napatingin ako sa nagsalita at nakita ko si Nicole. She's standing near the door while she keeps on staring at me. What are you talking about? Inosente kong tanong na para bang di ko alam ang sinasabi niya. Inayos ko mga papeles sa lamesa para makalis na ako sa conference room. Don't play dumb on me, lady. I am not dumb enough to believe that. At napansin kong lumapit ito papalapit pa sa akin. Hinarap ko naman na maayos ang kaibigan. Nicole, look. I am not playing games or something. I just don't know what you're talking about. Ang gusto ko lang ngayong araw na to ay magtrabaho. Tumawa naman to na malakas nang marinig ang sinabi ko. Naintindihan mo ba sinasabi mo, Esperanza? Then what? Kapag umalis na sa JP ng bansa at di mo na siya mahanap, kung saan man siya mapadpad sa mundong to, hahanapin mo ako at iiyak ka sa harapan ko? At dahil hindi ka nakikinig sa akin, sisisihin mong sarili mo. Yan naman talagang uso ngayon sa magkakaibigan eh. Hihingi ng advice tapos hindi naman susundin. At kapag nasaktan, iiyak ulit sa harap ng kaibigan. Diyos ko naman, Esperanza. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, single ako. Maawa ka naman sa akin. Ani at pabagsak na umupo sa swivel chair na parabang ang laki ng problema. Ipapaalala ko lang sa'yo, I am not asking for your advice. Ikaw nga itong pumasok lang dito sa conference room at tagbunga nga na parabang taken ka na. Single ka, paalala ko lang. Malakas akong pinalo ng kaibigan at tinignan ako nito na masama. Asama mong kaibigan, visit ka ha? Problema mo kung single ako. Tinawanan ko lamang ito. Pero seryoso, ano bang problema, Esperanza? I know that you are head over heels with JP. Alam kong malaki ang kasalanan niya sa'yo dati. Pero sana naman bigyan mo na ng chance ang tao. He is just a human. No one's perfect.
At saka ginawang lahat ni JP para lang mapatawad mo. Why don't you give him a second chance? Seryoso nitong Annie. Napatingin ako sa kaibigan. Alam ko ginawa ni JP ang lahat para lang mapatawad ko siya. Pero ang hirap pa rin. I cannot forget what he did to me before, Nicole. Ang dami kong pinagdaanan sa kanya, and I can list all of that. I did try to forgive him, pero kasi sa palagay ko sasaktan niya ako ulit anytime he wants. Lolokohin niya ulit ako, di ko na yun kakayanin. Ayoko na masaktan. I have to maintain my sanity for my son, and I cannot afford to lose myself. Natahimik kami pagkatapos noon. Hinawakan ni Nicole ang mga kamay ko at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Best friend ko talaga siya. Nandyan siya nung kailangan ko na makakapitan. I understand. Nawalan din ako esperanza. I completely lost myself. Hindi maganda ang pakiramdam kapag tuloy na siyang nawala sa'yo. There is no such word as second chance. Mabuti nga ang sa'yo, nasa kamay mo na magiging kinabukasan mo at ang anak mo. You can have him anytime you want. At kahit anong paraan kasi nasisigurado kong mahal na mahal ka ni JP. Sinuko nga niyang lahat ng properties niya for your satisfaction. Ako, I have to depend on my future with destiny. Kasi kahit anong gawin ko, pilit kami pinaglalayo ng kapalaran. She showed me her hard smile. Nicole, I whispered. Ramdam ko ang sakit sa boses niya. Kaya payong kaibigan lang ha. Minsan wala ng second chance, so live your life to the fullest. Say I love you and fight for your love to those you love. Kasi paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? You have to take the risk if you love someone, lady. That's the real meaning of love. Masaya nitong Anya. Bigla ako nabuhay ng loob sa sinabi ng kaibigan. Baka nga wala na talagang second chance. Siguro maswerte na nga talaga ako kasi isang salita ko lang abot kamay ko na ang taong mahal ko. Nagdadalawang isip ako napatingin sa kaibigan. Pero baka nakaalis na siya. Baka huli na ang lahat. Balakad-lakad na ako sa harap ng kaibigan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Paano na? Nahiintakutan kong sabi. Huwag ka mag-alala, friend. May 5 minutes ka pa bago siya tuluyang umalis. Mabilis ako napalingon sa kaibigan. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. At bakit ngayon lang yung sinabi ng kaibigan niya? Nicole, nakaasar ka ba ha? Inis kong sigaw. Agad kong kinuha ang bag at cellphone ko at tumakbo papuntang pintuan. Puisit, 5 minutes? Huwag ka mag-alala, Esperanza. Madami mangyayari in just 1 minute. Pahabol pa nito. Tumawa pa to ng malakas. King ina ka talaga, Nicole. At tumakbo na ako na mabilis palabas ng building. Shit! Tirik na tirik ang araw at napakainit pa. Sumakay na ako ng sasakyan. Marahas kong pinaharurot ang takbo ng sasakyan. Napasapak na lang ako sa manobela dahil sa traffic. Kainis! Bakit ngayon pa? Napatingin ako sa relo ko at 2 minuto na lamang ang natitira sa akin. Diyos ko, wala na ako ibang nagawa. Kaya lumabas na lang ako ng sasakyan at tumakbo na. Hirap na hirap pa akong tumakbo dahil naka-heels pa ako Sasampa rin talaga kitang lalaki ka. Inanap ko ang cellphone ko sa bulsa ko nang hindi ko ito mahanap at nakalimutan ko pa talaga. Nakalimutan kong kunin sa sasakyan. Mas binilisan ko pang takbo at basang-basa pa ako ng pawis dahil sa kakatakbo. Tinanggal ko na rin ang heels ko para mas mabilis ang pagtakbo ko. Shit! Nabigla ako napaupo dahil may bumangga sa akin na isang matigas na bagay. Aray! Ano ba naman? Napatigil ako na makita ko si Darius. Nakatayo sa harapan ko. He looked worried. Esperanza? Ania. Mabilis naman ako nitong tinulungan patayo. What are you doing here? Darius? Yeah, I'm Darius, in case you forgot. Ngayon sagutin mo ang tanong ko, what are you doing here? His hold around me tightened. Mabilis akong lumayo na maalala si JP. Tinignan ko ang relo ko at 1 minuto na lamang. Napapikit ako sa inis. I am sorry, Darius, but I have to go. Tatakbo na sana ako pero hinawakan niya ako sa braso para pigilan sa pag-alis. It is dangerous out there, Esperanza. Let me take you to your destination. It seems like you're in a hurry, so my Kawasaki Ninja H2 Carbon really fits in our situation right now. Parang lumiwanag ang mundo ko sa narinig. Really? I asked. He nodded. Para na ako maiiyak sa biyayang nasa harapan ko. You're really my angel. International Airport, please. My pleasure, Ania. At sumakay na rin kami at pinaharurot na nito ang sasakyan patungong airport. God! When we arrive at the airport, it's already 20 minutes that had passed. Nagtangka akong pumasok sa airport pero hinilangan ako ng mga polis.
Please just let me in. I need to find someone. I pleaded. I'm sorry ma'am, but you have to show us your passport. Pag-angal ng isang polis. I told you I just need to find someone. Hindi naman ako alis ng bansa eh. So I don't have my passport. I just want to find my husband. Pinipilit ko pa rin pumasok, pero hinaharangan pa rin ako ng mga polis. I'm sorry ma'am, but it's for safety. Tuloy na bumagsak ang mga balikat ko. Parang gusto kong umiyak dahil alam kong hindi ko na talaga siya maaabutan. Napatigil ako na may magsalita sa likod ko. I'm a doctor, and I am with her. Let her in. She just want to find her husband. May pinakitang ID si Darius sa mga polis at nagulat pa na makilala namang ito kung sino nasa harapan nila. Sir, narinig kong sabi ng mga polis. I may be a doctor but I own this airport. Now let her in. Hindi naman nagdadalawang isip ang mga polis. Pinasok na ako. I'm sorry sir, I'm sorry ma'am. Nilingon ko si Darius to say thank you to him. And when I saw him nodded, I smiled. Tumakbo na ako papasok at agad nang hinanap si JP. JP, please, don't leave me. Konti lang mga pasero sa airport at karamihan sa kanila ay umalis na. Inikot at tinignan ko ng bawat bahagi ng airport pero hindi ko mahanap ang gusto kong mahanap. He is gone. At tuluyan na ako napaluhod. He's gone. He's gone. Tuloy na siyang umalis sa piling ko. Tuluyan niya na akong iniwan and it's all because of me. I felt my tears streaming down my cheeks, feeling disappointed and heartbroken. Wala na akong pakialam kung may nakatingin man sa akin. I just want him. Pero huli na ang lahat. Ang sakit-sakit sa puso. Ito na naman ang sakit na hindi ko na maialis. Kasi alam kong sa sarili ko na kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala sa akin. Humagulgol lang ako ng iyak na may marinig akong pamilyar na boses. What happened to my baby? Napatigil ako sa pag-iyak. Inangat kong ulo ako nang makita ko siya na mukhang masungit sa harapan ko. Nakatitig sa akin ang kanyang mga mata na puno ng apoy, pagsinta at pagmamahal. Bilo kanya ang kanyang mga braso na parang ama na naghihintay yakapin siya ng kanyang anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. JP, mahal kita. Please, wag mo akong iwan. Sabi ko sa kanya habang nasa leg niya ang ulo ko. Amoy ko ang signature perfume niya na pinakagusto ko. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin na para bang wala siyang balak bitawan ako ng anumang oras. I miss you, and I'm not planning to let you go forever. You can crush me into pieces. Steal everything I have away from me, but not you. But not my love for you, baby. Lumayo ako ng bahagya para tingnan ang napakagwapo niyang mukha. The man that I will look at forever. The man that I will spend my time forever. I love you. Tumawa ito ng bahagya at hinaplos ang labi ko habang nakatitig to sa akin. Aalis na nga sana ako kaya lang naisipan ko may naiwan pala akong dalawang taong napaka-importante sa buhay ko. And it's you and my son. I love you, baby. To the moon and back. Aniya. Nanigas ako na bumagsak ang isang malambot na labi sa labi ko. Nanginginig ang mga tuhod ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. I kissed him back na parang wala nang bukas. I finally have my man, my dream kisses, and a perfect family, like what I wanted before. Panaginip pa to? Dati pangarap ko lang ang mahalikan ng isang JP Tuazon. Ngayon abot kamay ko na siya. At hindi ko nga pinagsisiyan ang desisyon kong mahalin siya. Dahil sa loob ng 3 taon ng aming buhay mag-asawa, nakikita ko nagbabago siya para maging mabuting ama sa aming anak at mas mabuting asawa para sa akin. Siguro nakuha ko ng pangarap kong buhay and that was my last pain. 5 years had passed. Lumaki ng binata ang anak ko. Hindi nakakalimutan ng aking pagmamahal ng asawa. Nabigyan ako ng bulaklak araw-araw. Here, my baby. The beautiful rose just like the amazing woman in front of me. Anito. Inangat kong ulo para lang makita ang asawa ko na may magandang ngiti sa labi at nakita ko nilagay niyang rosa sa tabi ng plato ko. Then he stole a kiss from me at umupo sa tabi ng upuan ko para kumain. Sinundan ko ang galaw niya at naturo na lamang ang puso ko na mapagtanto ko na sobrang gwapo niya sa paglipas ng mga araw. You know what? With the way you look at me right now, I think that you're feeling for me falling every day. He stated while he's putting a glass of water in front of me, then looked at me afterwards. Tell me, you want me to bring you a pasalubong when I go home tonight? He asked while he looks at me lovingly. Umiti ako, tinalikan ng asawa. Sa labi nito at nilagyan ng kanin ang pinggan pagkatapos. Alam mo kung anong gusto ko ngayong gabi, JP? Huwag kang umarte na parang wala kang alam. Ani ko at tinawanan ng asawa na ngayon titig na titig sa akin.
Whatever you want tonight. I'll give it to you, baby. Fast talk. Chocolate or milk? Anito't tumawa ng malakas pagkatapos. Agad ko itong tinampal sa bewang, dahilan para mapaubo ito ng mahina. Ang dumi talaga nitong mag-isip. Hindi yun ang sinasabi ko, JP. Don't tell me nakalimutan mo nang kailangan natin mag-celebrate ang anniversary natin bukas at kailangan mong humingi ng leave ngayong gabi para makaalis na tayo. Napasimangot ako sa asawa. Pwisit siya. Huwag niya sabing nakalimutan niya na agad at masasampal ko talaga siya now na. Tumawa lang ito na mapansing inis na ako sa kanya. Yeah. I remember. Of course, baby. It's our anniversary and I don't have to ask for leave in my own company. Kaya relax ka lang dyan. At yung sinabi ko kanina, we're gonna end up with that situation though. Right, child? At nilingon ng anak namin ang malakas ng kumain. Please, Dad. Don't ruin my innocence and besides, it's yours and Mom's business affair. So, you better keep it to the both of you, okay? Anito't may habol pang sinabi. Fast talk pa. How I wish I was like the other child who's stupid enough to not realize what they're talking about. My son whispered. But of course we heard it loud and clear. Tumawa lang asawa ko sa sinabi ng anak namin. Yeah, at the age of 8, my son was a genius. And he was sincere in all the things that he said. Ano bang sinasabi mo, anak? Wala po, Dad. Ani ng anak ko at tumayo na. Mom, I gotta go. My class will start soon and I have to go na. Dad, can you please finish your breakfast already? You eat like a baby. Natawa ako sa sinabi ng anak ko at tinilikan ito sa pisngi nang lumapit ito sa akin to bid his goodbye. Bye, honey. Ani ko at umalis na rin ang anak pagkatapos. On the other hand, my husband finished his breakfast after his last bite while slightly shaking his head. What the F? Hindi ko alam kung anong pinakain ko sa anak ko at ganyan kong umahakto. He's acting like a big man when he's not, JP stated. Natahimik ako nang bigla. Hinila niya ang upuan ko kaya nakaharap na ako sa kanya ngayon. Giniya ko ng asawa ko na umupo sa kandungan niya at sinundan ko lang ang galaw. Naramdaman kong hinawakan ng kanang kamay niyang malit kong bewang at ang isa naman sa binti ko. Dumaostos ang kaliwang kamay niya sa binti ko. Pumasok sa palda ko. His warm touch gave my body goosebumps. Shit! Ani ko. Napasindig ako sa dibdib ng asawa ko na maramdaman ko ang labi nito sa tenga ko. God knows how I wanted to take you right here and now, baby. Bulong niya sa mismong tenga ko at bahagyang ibinaling kong ulo ko sa gilid para may access siya sa leeg ko. Inamoy-amoy niyang leeg ko ngunit napatigil siya nang tawagin ng anak ko ang pangalan ng kanyang ama. Dad, please, you have tons of time tomorrow. You can do that on your anniversary. Aren't you ashamed of yourself, Father? I laughed so hard because of my son. Kilalang kilala ng anak ko ang dad niya to the point na lagi niya siyang inaasar kapag ganito ang sitwasyon namin. Tumayo na ako agad matapos sumigaw ang anak ko sa labas ng mansyon at inilikan ng mabilis ang asawa ng iritang-irita dahil sa anak. Well, it's not your son's fault, hon. Ikaw ang nagpumilit na pumasok sa trabaho ngayon when you can file for a leave today. Now taste your own medicine. Feeling mo kasi mamimiss kita so I can go wild tonight. But of course, your plan was epic and lack of creativity. Tss! Ani ko at kumiti sa asawa. Gusto kong matawa sa asawa nang sumimangot ito. Bahala siya. Nagsimula ako maglinis ng mesa na lumapit sa akin si JP. Pahalikan ng pisngi ko at magpaalam sa kanya. Call me when you need anything, okay, baby? I'll be right after I finish my work. He stated while he stared directly into my eyes with a charming smile on his lips. I smirked. I'll wait for you tonight, baby, and don't forget na ihatid our son to his tita Nicole, okay? Sinabi sa akin ni Nicole na kaya niyang alagaan si baby Michael kapag wala kami. Noted, boss. Wait for me tonight. He stated then hardly giggled afterward. Napailing na lang ako sa asawa tuloy nang tinapos ang gawain. It is already 8:45 in the evening when I look on my watch. You look happy. Is there something that you want to share? You know, sharing is a virtue. Ani ng kaibigan at tumawa. Lumapit siya sa akin at nagpa siyang tumabi sa akin at ngayon nga ay nakasandal kami sa balkonahe. Nakakatuwang makita siyang masaya sa kabila ng lahat ng kanyang roller coaster journey patungkol sa kanyang personal na buhay. And I'm proud to say that I've been there for her until her last journey to happiness. Parang mamamatay lang, no? Natawa na lang ako sa naiisip. For the past 5 years, I've been so happy. And I guess you as well as you look so good as the years had passed. Ngayon mo lang yata naisipang bisitahin ako babae ka. Sobrang hagikik ni Nicole habang may magandang ngiti sa labi. Grabe ka naman, girl. I just visited you last week, remember?
Cause you're magaling na anak, gusto makita ang anak ko. Tumawa ako sa kaibigan. Uminom ng kape sa tasang hawak ko. Well, I can see where this is going. Are you sure that it's okay with you and your husband if my son will be staying at your home? I mean, maybe the both of you are too busy to take care of the other child. Agad akong tinampal ng kaibigan sa balikat dahil sa sinabi ko, baliw kang babae ka. Ngayon ka pa talaga nahiyas, tagal-tagal na nating magkasama. I've never heard that from you before when we were still abroad. Binibilin mo pa ang anak mo sa akin dati when you were at work, when you think that you needed someone to take care of him. Tampalin kita dyan eh. Inis nitong Annie. Well, it's different. You already have a husband and a lovely daughter, so what do you expect? Baliw ka talagang babae ka. Ikaw ang mas baliw sa ating dalawa. Kidnapin ko anak mo eh, tapos ipakasal ko sa anak ko? Nicole stated and laughed so hard. Nanlaki ang mata ko na marinig kong sinabi niya at halos masampal ko sa balikat sa inis. Galit ka ba? Paano ka makakapag-isip ng ganyan kung babae ka? I mean, you should protect your daughter from anyone and not doing that kind of stuff. Nireto mo pa talaga ha? Baliw ka talagang babae ka. Hey, chillax ka lang girl. Nagjo-joke nga lang ako eh. Malakas itong Annie habang naghahabol na huminga. And Michael was like my child as well, kaya alam ko nang bitukan ng batang yon. So my Lily is saved. Beshi, babatukan ko na sana. Ang kaibigan ang tumunog ng cellphone ko. Tinignan ko na masama ang kaibigan para iparating ditong naiinis na ako. Shut up! Ani ko nang tumawa ito ng napakalakas. Lumayo na ako sa pagkakasandal sa railings at lumapit sa lamesa upang kunin ang cellphone ko. Hello? Hey baby, our son is already at Nicole's house. By the way, Nicole's husband wanted his wife now na kung ayaw niya daw umuwi. G doesn't finish his words when someone steals them from him, and it just proves that I'm right when I heard a different but familiar voice. I turned around to see if Nicole is still with me, and when I saw her finally leave my room and bid her goodbye for one last, I'm leaving. Esperanza, enjoy your anniversary tonight till tomorrow. Make sure to go wild. Rar! Narinig ko pang sigaw ni Nicole na makalabas na ito sa kwarto. Napailing na lamang ako sa kaibigan. Nagkaanak na at lahat-lahat baliw pa rin ang babaeng yon. She's gone. Thank God. Frustration was evident from the voice of the other line. Why so frustrated? Hindi ka naman iiwan ng babaeng yon. I know. Hindi kasi nagpaalam sa akin ng asawa ko. It's been what? Anong oras na? Akala ko umuwi na siya ng bahay dahil gabi na. Nababaliw na ako kakahanap sa kanya. Tilalugkog ko ng buong kabahayan. Pero nibuhok na wala akong makita. Nagot siya sa akin ngayong gabi. Sabi ng kabilang linya habang parang bulong ang huling pahayag niya. Nag-smirk ako. Well, yeah. Maramang baby na lang ang tawag mo sa kanya. Baby? Are you kidding me, Esperanza? Nagulat ako na may nagsalita sa kabilang linya. Well, here we go again. I am talking to him, JP. Why did you... I stopped when JP angrily butt in. I will be home in less than 10 minutes. The other line just hang me up. I was petrified by his tone of voice. What just happened? Napatayo ako ng maayos at pumasok sa kwarto. 10 minutes? Shit! What am I gonna do here? Pabalik-balik lang ako sa paglalakad at parang di alam ang gagawin. OMG! What were a woman's plan every time that they get threatened by their husband? Napaisip ako ng malalim at napatigil nung alam ko nang gagawin. Probably I have to be drunk tonight so that will be my excuse. I smirked. Yeah! What a big brain I have. Ani ko at talidaling boba at pumunta sa kusina. Hinawakan ng kanang kamay kong kabilang pinto ng ref at inibot ang mga mata ko kung ano ang mga available na alak na pwede kong inumin ngayong gabi. Bahagya ako yumuko para i-explore ang lower section ng refrigerator na may nakita kang pumukaw sa mga mata ko. Serious Fractures Vintage. Agad ko tong kinuha at tumayo na ng maayos. Isinara ko ang ref sa likod ko at nagdala ng isang baso bago ako komportableng umupo sa sofa at binuksan ng TV. Palipat-lipat sana ako ng channel na malala ko nag-text si Nicole sa akin kanina pagkalabas ng bahay. Naalala ko nag-download siya ng pelikula sa aking telebisyon at ang kailangan ko lang hanapin ito para ma-enjoy ko ang natitirang bahagi ng pelikula. There! I stated when I found it and then clicked the file. 50 Shades of Grey. The heck? Agad ako napatingin sa paligid at nalamang baka dumating ng asawa. Napahinga ako na malalim ang wala pa kaya pinagpatuloy kong panonood. That woman was horny. Of all the movies that she can download, why this? Umiiling ako sa inis kaya napagdesisyonan kong buksan ng wine na nakuha ko kanina sa ref. This is new. I've never seen JP drink this wine before.
Nilagyan ko ng konting wine ng baso ko at humigop na isang beses. Ang lasa ng parang red wine na tumatama sa bawat parte ng dila ko. I get red fruit and spice and taste more like candy at the same time. I also get an aftertaste which is bitterness. I moan while my eyes are closed. Wow! I stated as there is something more with the wine, but I cannot figure it out. After the first taste, I took a sip again and decided to continue watching the movie. Christian Grey was so hot. Napatawa na lamang ko sa naisip. I don't know kung hanggang kailan ko nakaupo sa sofa but it's already 11:30 in the evening. While I'm watching a movie, I had taken several sips from the wine and I'm starting to feel the heat throughout my body. Akala ko hanggang doon lang nararamdaman ko nang habang tumatagal ay mas lalong umiinit ang katawan ko. Hindi ko kinayang init ng katawan ko kaya tumayo ako ng tuwid para hubarin ang damit ko. Hindi ko lang talaga kaya. May gusto sana akong gawin pero hindi ko magawa ngayon. Nang hawakan ko ang strap ng damit ko sa aking balikat, naramdaman ko ang pagnanasang hawakan ng sarili ko. I moaned. Gagawa na sana ako ng milagro when I saw my husband leaning on the door while crossing his both hands together. He stared at me with so many emotions in his eyes, but I don't know that he's been feeling the atmosphere as well. Excitement and hot. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Inosente ko siyang tinitigan. Sobrang init ang katawan ko ngayon na ang gusto ko lang gawin ay maligo buong oras. Blurred ang isip ko, tingin ko anytime soon mahuhulog na ako sa pagnanasang hindi ko alam. Hindi ko lang kaya, hon. I need you. Tinitigan niya ako sa aking mga mata. Ilong, labi, leeg, balikat. Nasa tingin ko ay napaka-inviting. Nang mahulog ang strap ng aking damit, bahagyang lumuwang, exposing my chest to the man in front of me. Pagkatapos lumibot ang kanyang mata sa paligid at tatagpuan ng alak sa mesa. Watching that kind of movie while drinking the most dangerous wine in the world will make you cry for the whole night. Alam mo ba kung anong ginawa mo, baby? He stated, then slowly go near me and stop when he's 1 inch away from my body. Dahil mas matangkad ang asawa ko, nakatunganga lang ako sa gwapo nitong mukha at naaamoy ang mabango nitong amoy. Han, please. Para na ako maiiyak sa pagmamakaawa sa kanya. I wanted him. I wanted him so much. I wanted him to touch my body like there is no tomorrow. Inawakan nito ang dulo ng kamay ko. Papunta sa bewang ko, tumaas ang kamay nito papunta sa dibdib. Huminto iyon sa nakabagsak kong strap. At sa bawat dantay ng kamay niya ay sumasabay ang aking katawan. Napatigil ako na biglang lumapit ang mukha ni JP at inilapit ang labi sa leeg ko. I felt his kisses into my shoulder, up to my ears, and tucked it too seductively. You want me to touch you? I nodded my head automatically. He smirked and he guided me to turn my back on him, and now I'm looking at myself in the mirror while he's behind me, staring with lust in his eyes. I got confused when he pulled out a grape on his nowhere and put it between my lips. Messy. Yeah, he likes it. Then let's play a little, babe. He stated, and I smirked when I get what he wanted me to do. I slowly faced him while staring at his eyes, and I swiped the grape over his lips, then joined the feast, licking the smeared water down his lips, trailing my tongue up down his chin to lick up the trickled juices from the grape. JP moaned from the pleasure, and he suddenly grabs my waist. JP, looks like we're gonna have so much workout tonight, baby. Happy anniversary. He stated and kissed me on my lips passionately. At doon ko nalaman na eksaktong 12:01 na ng umaga. Ngumiti ako at sinagot ang mga halik niya. Hindi ko akalain na meron akong ganitong uri ng buhay kasama si JP, puno ng kaligayahan. Ilang taon ang lumipas pero patuloy pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi ganun ka-perpekto ang relasyon namin. Marami rin kaming hindi pagkakaintindihan sa buhay, pero hindi namin nakalimutang sabihin ng I love you. Kung ahayaan ba ako ng Diyos na piliin na magkaroon ng mala fairy tale na relasyon, mas gugustuhin ko pa magkaroon ng bad time with my husband kaysa good times with someone else. Ngayon, ako si Mrs. Esperanza Salgado Tuazon, signing out, and I guess this present and the future would be my full of happiness. Marahil marami sa inyong nagtataka kung bakit sa kabila na masakit na pinagdaanan ni Esperanza, nagawa pa rin niyang patawarin ng asawa. Siguro marahil nakita at naramdaman ni Esperanza ang sensibilidad kay JP, na halos ibigay niyang lahat makuha lang ang kapatawaran ng asawa at mapatunayang nagbago na siya. Marahil hindi rin lahat deserve ang second chance. Nasa 10 tao, 3 lang ang swerteng nabibigyan. At maswerte si JP dahil isa siya sa 3 may kapareho na ang sitwasyon niya ang nabigyan ng pagkakataon.
Pero ika nga, bakit ba kailangan nating saktan ng asawa natin? Kung sa huli babalik at magsisisi lamang tayo. Kaya dapat maging lesson to sa atin na habang may pagkakataon pa, mahalin natin ang ating mga asawa at iparamdam sa kanila ang wagas nating pagmamahal. Dito na po nagtatapos ang ating istorya. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod pa nating mga istorya.